Psalms 139, verse 23 and 24. Everybody read. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga, search me, O God, and know my heart. Ngayong umaga ay maaring may mga katanungan sa puso po natin. Sabi ng Biblia, what kind of heart do you have this morning? Anong uri ng puso na meron ka ngayong umaga? At may mga apat dito na ating makita. Ito ba ay backslidden heart? Ang pusong malayo na sa Diyos, nag-backslide na? Pangalawa, ito ba ay broken? Amen? Pangatlo, ito ba ay ban? Naban ba yung puso natin? Pang-apat, ito ba ay busted? Yan, lalo na yung mga umiibig. Kadalasan ito pag nabigo sa pag-ibig, kukuha ng lubid dahil nabusted. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo dahil lang sa puppy love na yan. Ano? Kasi hindi pa naman kayo handang magpamilya, kaya huwag kayong padalos-dalos sa inyong mga pakiramdam kung kayo ay nabusted. Sapagkat minsan ang puso ay mapanlin lang, mga kapatid. Kaya sabi ni David, search me, O God, and know my heart, try me, and know my thoughts. Kaya yung umaga, ang sinasabi ni David, kumbaga, sa kanyang salmo na kanyang isinulat, parang yung isang awit, please be careful with my heart. O, please be careful with your heart. Ang puso ng tao, sabi ni Jeremiah sa Jeremiah chapter 17, verse 9, kung ating titignan, Jeremiah chapter 17 verse 9, sabi po ng Bible, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay ay totoong masama. Sinong nakakaalam? Ang puso ng tao, sabi po ng Biblia, he is not only deceitful, hindi lang masama, kundi ito ay desperado. It is desperately wicked. Ito po ay mandaraya. Ito ay totoong masama. Sabi po ng Biblia, who can know it? Verse 10, I the Lord search the heart. Kaya yung puso po natin ay sinisiyasat ng Panginoon kung paano natin malaman kung yung puso pa ba natin ay tumitibok. Tumitibok pa ba yung puso natin? Yes. Kung ito ay tumitibok, lalo na sa gawain ng Diyos. Ang mahirap kung ang puso mo ay patay na, kahit nakaupo ka dyan, at hindi na minsan humihinga, ay nagbobomba. Kuminsan ang puso ng tao nagpapalpitate. Kuminsan barado. Kuminsan nagpapalpitate dahil maraming problema na sobrahan ng... Bakit ba magpalpitate ang tao? Sobrahan ng kape. Dahil ang kape ay matapang. At nilagyan pa ng gatas. Kaya pampalakas ng nervyos. Kasi ang kape pampanervyos. Kaya nagpapalpitate. Kaya minsan sa buhay po natin, saliksikin natin ang puso po natin, mga kapatid. Huwag natin hayaan na yan ay minsan ang puso ng tao. Yan ay maglalayo sa Diyos. Sabi ng Bible, I try the reins. Aking tinatarok ang mga puso, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his
doings, upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kaniyang mga gawain. So ngayong umaga, gusto po natin magkaroon ng diagnosis sa puso natin kung ano ba ang puso na meron po tayo. Pag sinabi natin ng Bible na deceitful, ang ibig sabihin ng salitang deceitful ay untruthful, hindi totoo, hindi siya makatotohanan, hindi siya tapat, mapanlin lang. Ang gusto lang ay pag-ibig, pero hindi responsibilidad. Kaya minsan ang mag-asawa, hiwalay agad. Why? Because of this untruthful, dishonest. Yan ang ibig sabihin ng deceitful heart. Dishonest, hindi mapagkakatiwalaan. Untrustworthy. Kuminsan, ang definition pa, underhand. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Hindi lamang po deceitful heart, desperate heart, sabi ni Jeremiah. Ang ibig sabihin ng desperate, desperado, hopeless, walang pag-asa. Ang ibig sabihin ng desperate heart ay miserable, kaawa-awa, wretched. Yan na po ang ibig sabihin. At meron pa tayong isang dinadagdag, hindi lamang siya deceitful heart, hindi lamang siya desperate heart, yung puso ng tao rin ay depraved heart. Pag sinabi mo po nating depraved, ibig sabihin ng depraved heart ay corrupted. It was corrupted by sin. It was perverted by sin. Yung puso na depraved ay, it is a criminal heart. Ayaw, yung puso na ito ay mahirap iliko sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia sa Matthew chapter 15, verse 8. Matthew chapter 15, verse 8. Tingnan nga po natin yun, mga batid. Matthew chapter 15, verse 8. Everybody read. These people draweth nigh unto me with their mouth. Lumalapit daw sila. Gumagalang daw sila. Ang mga taong ito, ginagalang nila ang Panginoon sa kanilang mga labi. And honoreth me with their lips. But their heart is far from me. Yung gusto nila ay yung kanilang pagsunod ay sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi. Pero yung kanilang mga puso, sabi ng Panginoon, ay napakalayo. Ang kanilang puso ay malayo sa akin. Verse 9, pag sinatin yung verse 9. But in vain, they do worship me. Sila ay sumasamba sa akin. Teaching for doctrines, the commandment from men, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Maraming ganitong klase ng relihiyon. Maraming mga ganitong klase ng paniniwala. Sila ay nagpupuri sa Diyos, masaya sila, pero yung kanilang puso ay malayo sa Panginoon, sapagkat yung kanilang tinanggap na aral ay aral ng tao, hindi aral ng Diyos. Kaya nga, mahalaga ang pagsamba. John 4:24 sabi ng Biblia, kung ating titignan ang John 4:24, ano yung John 44? God is a spirit, and they that worship Him must spirit and in truth. Yung kanilang pagsamba lang ay in spirit, but they are not in truth. Why? Because they are teaching the doctrines of the commandments of men. Tingnan po natin ng verse 18. Verse 18. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts. Matthew 15:19. For out of the heart proceed evil thoughts. Ano pa yan? Murders, adulterers, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Verse 20. These are
the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defile not a man. Ang ating Panginoong Jesucristo, nakita kasi ng mga Pharisee, na mga Pariseyo. Nakita nila, nung kumain ng Panginoon, nagkamay siya. Ang malala nito, hindi siya naghugas. Kaya, sabi ng mga Pariseyo sa kanya, itong si Kristo kumakain, hindi naghugas, tapos kumakain sa kamay. Kaya sinagot nila ang Panginoon. Kaya ang tingin ng mga Pariseyo sa kanya, yung kanyang buhay ay napakarumi dahil hindi sa paghuhugas ng kamay. Pero sinagot sila ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa verse 18 ng Matthew 15:18, but those things, yung mga bagay na yun, which proceed out of the mouth, come forth from the heart, they defile the man. Yung mga lumalabas na masama sa ating mga bibig, yun po pala ang siyang nakakahawa, yun pala ang nagpaparumi sa tao. Verse 19, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Yung blasphemy po rito, ito yung kasalanan, yung hindi nila tanggap, mga katuruan na hindi Diyos si Kristo. Ang tawag po dyan ay tao lang si Kristo. Kaya tinatawag ng Panginoon na yan ay blasphemy. Kaya makita po natin mahalaga, mga kapatid, na yung mga bagay nito, verse 20, these are the things which defile a man. Ito yung mga bagay na siyang nakakahawa o nagpaparumi sa tao, datapwat ang kumaing hindi maghugas, sa verse 20, ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Okay lang pala yung kumain ka na hindi ka naghugas ng kamay eh. Ha? Huwag ka lang humawak ng echas. Kasi mahirap, mga batid. Magsabon ka naman. Huwag kang mag-alala kung hindi ka naghugas ng kamay, good bacteria daw yan. Kailangan mo ng bacteria. Huwag kang titingin sa katabi mo, good bacteria yan, mga batid. Kaya ngayong umaga, sa buhay po natin, kailangan po natin bantayan yung ating mga puso. We need to guard our heart. You need to guard your heart. Kaya nga sabi ni David sa Psalms 139, verse 23, search me, O God, and know my heart. So let us diagnose our heart this morning. Ano ba ang problema ng puso ng tao ngayong umaga? Hindi lamang siya desperado, hindi lamang siya depraved, at hindi lamang siya deceitful. Pero meron pang mas malalim. Nung nakakilala siya sa Panginoon, at binigyan siya ng pagkakilala ng Panginoon ng tamang turo, tamang aral, nung siya ay naligtas sa maling mga aral, binigyan siya ng Panginoon ng tamang puso. At ano yung puso na ito? Sabi ng Biblia sa Ezekiel 36:26, binigyan tayo ng puso. Anong klaseng puso? Pusong mamon. Ezekiel 36:26. Everybody read. A new heart also will I give you. Nalinis na yung puso natin na desperado, deceitful, and depraved heart. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Binigyan ko kayo ng puso na mayroong pangunawa, sabi ng Biblia. Yung puso na kumikilala sa Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 5 verse 18, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Everybody read, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kaya makikita po natin, mga kapatid, na yung puso ng tao ay mahalaga
na dapat po nating i-align. Ito po ay inalign na ng Panginoon. Kaya merong commandment sa atin sa Matthew 22:37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ngayon, makikita po natin yung diagnosis. Let us diagnose our heart this morning. Number 1, the problem of having a cold heart. Yung problema ng isang pusong malamig. Ibig sabihin, kung ang puso mo malamig, hindi na po yan excited sa Panginoon. Parang napipilitan ka na lang na makinig ng salita ng Diyos. Yung para bang mabigat na sa pakiramdam natin na tayo ay makapaglingkod. Minsan dumarating ang mga ganitong sitwasyon, mga ganitong problema sa buhay natin na hindi na natin nararamdaman yung alab o yung apoy ng ating pagsamba. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, atin tayong ihimukin muli sa Hebrews 10:25 para makita po natin yung isang pusong malamig. Sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 10 verse 25, everybody read, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ano ang mali? Kung minsan yung puso natin minsan hindi na nakakonekta sa pagsamba. Parang routine na lang po sa atin ang sumamba sa Diyos. Ngayong umaga, sino ba ang nanalangin at nagpasalamat sa Panginoon? Buhay ka pa. Humihinga ka. Hindi ka na bangungot. Di ba blessing yun? Tapos gusto mo, higop ka na ng higop ng kape. Mag-Bible reading ka naman. Kahit papaano, di ba? Mahalaga po yun. Kasi pagkain natin niyang spiritual. Sabi ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by coffee also. Ay, joke lang. But by every word of God that proceedeth out of your mouth. Sabi kasi, hindi masarap ang tinapay pag walang kape. Lalo na kung may gatas, 0 to 6 months ang itinimpla. Pag bumili kayo ng beer brand, 0 to 6 months. So. Kaya mahalaga po sa atin, not forsaking, sabi ng Biblia, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Sapagkat kung mapabayaan natin yan, pwedeng lalamig yung puso po natin. Tama? Bakit? Kasi wala na po yung alab eh. Kaya mahalaga po sa atin na huwag po nating bitawan. Kung minsan, dahil yung puso natin malamig, kinakain tayo ng problema araw-araw. Marami tayong problema araw-araw. Kung minsan, hindi natin kaya yan paggising natin. Di ba? Kumikilos tayo dahil gusto natin lutasin yung mga problema eh. Matthew 11:29. Anong sabi ng Panginoon? Matthew 11:29. May pangako ang Diyos sa Matthew chapter 11. Take my yoke upon you and learn of me. Mahalaga yung meron kang matutunang spiritual sa Diyos. Bakit? Sapagkat yan yung ating lakas. Learn of me, for I am weak and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. Makikita po natin yung masusumpukan natin ang kapahingaan ng ating mga kaluluwa. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Ang salita ng Diyos ay magaan, hindi po mabigat. Hindi dapat mabigat sa atin ang salita ng Diyos sapagkat yan ang ating ikalalakas. Diyan tayo tumitibay, diyan tayo tumatatag. Diyan tayo
napapatibay, nag-uugat sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya minsan sa buhay po natin, hindi lamang po yung paglilingkod ang isang dapat po nating makita. Di sa Romans chapter 12, makita natin yung, hindi na natin maramdaman yung alab ng pagsamba, yung alab ng paglilingkod. Romans 12, 1-2. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 1 and 2. Everybody read Romans 12, 1-2. I beseech you, therefore, brethren, lakas nyo, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang tanong, yung puso ba natin ay katanggap-tanggap pa rin sa Diyos? O baka malamig na? Yun po yung katanungan. Sabi ng Biblia, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yung buhay po natin, dapat ma-renew po yan. Dapat po matransform po yan araw-araw. Yung parang naliligo. Sino hindi naliligo rito? Pumunta ba rito na puno kayo ng muta, hindi kayo nag-toothbrush, di ba? Puno ng libag na pwede ka na magtanim ng kamote sa katawan. Yung iba, hindi naman naliligo dahil mayroong allergy. Meron ako mga taong nakilala na hindi naliligo. Pero ang ganda pa rin ng balat. Kasi allergy sila sa sa tubig. Alcohol lang gamit nila, agua. May kilala po ako na ganyan. Pero napapanatili na yung ganda ng mukha. Nagtatransform. Ganun dapat buhay po natin. Sa salita ng Diyos, nare-renew tayo araw-araw. Parang ito yung ginagamit natin ng bathing soup. Parang ito yung natin, yung pinakatubig ng salita ng Diyos sa atin. Nare-renew tayo araw-araw. We are transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yung alab ng pagsamba, alab ng paglilingkod. Pangatlo, yung alab ng kanilang pagbibigay. Ang pagbibigay ay hindi lamang po nangangalugan ay ito ay patungkol sa pera. Merong 4 na antas ng pagbibigay. You give your time, we give our talent, we give our treasure, and we give our testimony. Yan yung 4 na gulong ng buhay po natin na hindi dapat nating pigilan. Storbo. Kaya makikita po natin yung 2 Corinthians chapter 9 verse 7 and 8, binabanggit po rito. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, yan, and 8. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, whether with your time, whether your talent, your treasure, and even your testimony, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Kaya makikita po natin, yung puso ng tao rito ay sumagana sila dahil yung kanilang puso, sabi po ng Biblia, ay nasa tamang direksyon. They have no grudging heart.
Wala silang pusong mabigat. Wala silang mabigat na kalooban. Kaya makikita po natin, mga kapatid, na kung saan na yung puso ng tao ng Korinto sa mga panahon nito ay kaya hinahamon sila ni Apostol Pablo sapagkat lumamig na yung kanilang puso sa Panginoon. At isa sa makita po natin ngayong umaga, yung buhay ng mga taga-Ephesian Church sa Revelation chapter 2 verse 1 to 5. Tingnan nga po natin yun. Revelation chapter 2 verse 1 to 5, sabi po ng Biblia, unto the angel of the church of Ephesus, write this thing, saith he, that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Verse 2, I know thy works, sabi ng Panginoon sa mga taga-Ephesian church. Alam ko ang iyong mga gawa. Thy labor, ang iyong pagpapagal. Thy patience, ang iyong pagtitiis. And how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, are not, and last found them liars. And has borne and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Tapat sila dati sa Panginoon. Mainit lagi sila dati sa Panginoon. Pero habang tumatagal ng tumatagal, hindi nila na-maintain yung alab ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Ang problema, nung sila ay mainit, ang nangyari, dumating yung panahon, nag-overheat sila. Yan yung Ephesian Church sa Revelation chapter 2. Alam mo kapag ang sakyan pag nag-overheat, ano mangyayari? Mag-i-stop. Hindi mo na yan mapaandar kahit anong gawin mo. Bakit? Nag-overheat eh. Kung gaano kainit maglingkod, yung dulo pala nag-overheat. Kung gaano kalakas tumakbo, dun sa dulo, nag-overheat siya. So, anong nangyari? Verse 5, remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of this place, except thou repent. Alam nyo, ang cure, ang gamot sa pusong malamig, sabi po ng Biblia, ay isang bagay lang. Sabi po ng Biblia, remember, therefore, from whence thou art fallen. Alalahanin mo kung saan ka nahulog, kung saan ka nadapa. Doon ka babangon. Doon ka rin magsisi. Balikan mo yung lugar na yun kung saan ka nag-stop. Ay, dito ako nahulog. Dito ako nanlamig. Dito ako nagpabaya. Balikan ko ito, pagsisihan ko ito, babangon ka ulit. Alam nyo mga kapatid, hindi kayo talunan. Hindi tayo habang buhay na ganyan sa buhay po natin. Marayo pa tayong mararating. Maaring yung buhay po natin para tayo naglalakad sa ilang. Na nandun na yung mga kabaguran, nandun yung panghihina, nandun yung panlalamig, para bagang ayaw na natin, gusto natin sumuko, nakikita natin walang nangyayari, tama? Pero isip lang natin yun na parang walang mangyayari. Pero ang Diyos ay silently gumagawa sa buhay po natin. Habang tinitignan ng Diyos yung ating katatagan, habang tinitignan ng Diyos yung ating katapatan, dahil tapat ang isang alipin na ito,
tapat ang isang mananampalataya na ito. Narito kapag pagtagumpayan niya yung kanyang mga problema sa kanyang mga buhay, sa dulo nito ay mayroong nakahandang mga biyaya. Tama? Kaya huwag tayong maghimagot. Nung araw talagang mga panahon na parang walang nangyayari eh. Hanggang sa yung iba unti-unting tumatalikod. Dumaan tayo sa mga ganyan. Yung problema mo ay finances, problema mo ay yung pamilya mo, problema mo yung kapitbahay, problema yung ibang kapatiran. Dumating lahat yan. Pati mga pastor ng kapwa mo, wala nang lumalapit. Darating talaga yung mga ganun para subukin ka sa pananampalataya. Pero dapat, huwag tayong bibigay. Wala namang mangyayari pag bibigay tayo, tama? Wala namang mangyayari pag susuko tayo, tama? Sayang lang yung oras. Merong isang tao, nakisali siya sa triathlon. Alam niyo yung triathlon? Jogging, bisikleta, tapos langoy. Sinong sumama sa ganung sports? Alam niyo ganung sports? Triathlon matawag doon. Ngayon, nangunguna siya. Talaga nangunguna siya sa bilis ng pagtakbo, bilis ng pagbibisikleta. Yung last ay yung ilog, tatawirin nila. Ang ginawa niya, lumangoy. Nung nasa kalagitnaan na siya ng ilog, natakot siya. Baka ang mangyari kasi pwede siyang mag-cramps. Pwede siyang malunod. Alam nyo, naisip niya yung malalaking alon na pwede niyang sasalubungin. Minsan, bumibigay pa tayo, hindi pa natin nararanasan yung isang bagay, minsan nag-give up na tayo. Parang nag-iisip ka ng advance. Huwag ka nang pupunta dyan, mapahamak ka lang, ma-fail ka lang. Di ba iniisip natin ganun? Pero hindi pa nga nangyayari eh. Kaya minsan, madali tayong mag-give up kasi iniisip natin yung pwedeng mangyari na hindi ka pa naman sumubok. O minsan, ang nagpapa-give up lang ng isip natin ay yung isip din natin. Yung takot. Alam niyo nung nasa gitna na siya, sabi nung coach niya, tuloy ka lang. Hindi coach, natakot na ako. Ang ginawa niya, bumalik. Talo siya. Pero may mga nasa hulian naman na kalma lang, hindi naman mabilis ang paglangoy, pagbisikleta. Pero yung nasa huli, biglang sila yung ng number 1. Alam niyo kung ano ang nagiging lakas niya? Yung pagiging determinado niya. Alam niya na pwede siyang malunod, alam niya pwede siyang matalo, pero never na binigay niya sa kanyang isip, isinaksak na sa kanyang isip na pwede siyang matalo. Ganon din sana sa buhay po natin. Huwag natin hayaan na talunin tayo ng mga problema ng buhay. Ang problema marami yan. Kung minsan parang higante yan eh. Kung minsan talagang tatakutin ka niyan. Kung minsan yung puso mo dinidiscourage ka niyan. Talagang ang isa sa mga ginagawa ng kalaban kapag natakot ka, doon ka titirahin. Doon ka pababagsakin pag dumating ang takot sa buhay natin. Kaya minsan, takot tayong humarap sa mga responsibilidad ng buhay. Kasi minsan, hindi tayo matutong humarap sa mga problema. Kaya sabi ng Revelation, puntahan mo kung saan ka nahulog, kung saan ka bumagsak. Doon ka babangon. Doon ka magpapalakas ulit. Amen?
Alam nyo, minsan, yung puso natin maano yan eh. Mahirap i-align sa Panginoon yan. Kaya minsan, maraming mga Kristiyano, sabi ng Revelation chapter 2, maraming Kristiyano dati masipag, dati masigasig, at lumipas ang panahon, naging maligalig. Dati masigasig, ngayon maligalig. Hindi lang siya naging maligalig, siya ay malamig sa paglilingkod. Bakit? Anong nangyari? Because thou hast left thy first love. Bakit? Sino bang first love po natin? Matthew 22:37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ito po yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig sa Panginoon ay mas higit pa sa pag-ibig sa asawa. Hindi yung asawa mo ang unang pag-ibig. Ang unang pag-ibig ay galing sa Panginoon, sapagkat siya ang unang umibig. Secondary na lang po yung mga asawa po natin. Asawang babae, asawang lalaki. Kaya yung asawang babae o lalaki minsan, kapag lagi silang pag lagi silang nag-aaway ng asawa, iniisip niya yung kape. Meron bang relasyon yung kape sa pag-aasawa? Meron. Isa pa po yun, pumapait. Sabi ni brother, pumapait ba brother Vince? Baka babaliktad ka dyan sa katabi mo, Brad. Alam nyo kung bakit kumakapit? Ay, dugtungan ko yung sinabi mo, Brad. Bakit pumapait? Dahil lagi ang kape ay decaf. Alam nyo yung kape na decaf? Yung decaf, yung mainit, dahil hindi caffeinili. Decaf, hindi caffeinili. Kayo yung nahihilan kung bakit lumamig yung pag-ibig. Kaya sabi ni Paul sa Thessalonian Church, 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Kaya hindi lamang po yung puso natin ang bantayan natin. Maging yung asawa nyo, bantayan nyo rin, ano? Mahalaga po, 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Ay umaagaw. Hanggang 1 point lang muna tayo. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God our Savior. Kaya sabi ng Biblia, alalahanin mo ng walang patid sa harapan ng Diyos Ama ang iyong pananampalataya, ang pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya talaga yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pag-ibig natin sa ating asawa, mahalaga po yan. Without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope. Kaya dapat yung puso natin, kahit lumamig yan, hindi dapat ipagpalit ang Panginoon yan. Alam mo kung bakit? Mahalaga po na yung pusong malamig ay dapat natin i-align uli sa ating Panginoon. Alam nyo mga kapatid, meron ako rito yung dakilang makata ng pag-ibig. Narinig nyo na ito? Yung dakilang makata ng pag-ibig. Ewan ko kung alam ng mga matatanda ito.
Ito yung laman. Sabi nila, yung dakilang makata ng pag-ibig. Oo't nalalaman ko'y hindi ako nararapat. Sa angkin mo'y ganda, hanga ang lahat. Yung mga nanliligaw pa lang to, ano? Subalit yaring pusong palibhasang sadyang tapat. Harangin man ng patalim, ay hindi mo masisindak. Grabe, ano? Kahit harangin pa sa panliligaw eh. Harangin ng magiging biyanan eh. Hindi ka karapat dapat. Lumayas ka rito. Pero kahit patalim, hindi masisindak eh. Nandun pa rin eh. Kaya minsan, grabeng pagmamahal yan na hindi kayang pigilin ng patalim ng tunay na nagmamahal. Hindi kayang bawalan. Kaya ang tunay na Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, hindi kayang bawalan. Kahit umuulan, kahit walang pamasahe, kahit mainit, kahit ma-El Nino ang lalamunan. Dahil nakalimutan yung dextrose, tutuloy pa rin yan. Amen? Bakit? Kaya minsan maraming Kristiyano, wala namang pumipigil na hindi mag-attend. Hindi naman nag-a-attend. So ngayong umaga, ano bang problema ng puso natin? Ito bang tinatawag nating cold heart? At nawa mga kapatid, ngayong umaga ay naging blessing po sa atin. At nawa ma-overcome natin yung pusong malamig. Lumamig lang, painitin natin ulit. Sa susunod na linggo, pag-aaralan naman natin yung confusing heart. Yung pusong litong-lito. Kaya huwag kayong mawawala mga kapatid. Kaya ito, cold heart. Sa susunod, confusing. Dadalawang isip. Kaya abangan ang susunod na kabanata.